Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 16 to 31. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video nito. This is a general reading. Magkaiba ang general sa Uyumaniyo. Sa personal reading, kunin mo na sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Maaaring tayo isa vice versa, Pisces. Nangyayari, or mangyari pala. User or intuition, labakan natin nating isipan. Marami kayo energy sa mundo ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay, spiritual guidance, protection from harm. May tao. Merong nagpo-protekta sa'yo para hindi ka maging sa mga harm, yan, sa negativity, ganyan. Angels. And syempre, discord among friends or a family. Maaaring nagkakaroon ng mga hindi pagkakasunduan at nagkakanya-kanya, no? Sa nakita ko dito, mga problema to sa family mo or sa friend mo. And on family matter, diba, hindi mo napapansin? Ako napapansin ko, palaging family ang lumalabas sa'yo. As in, July is 7 hours, 7 days, 7 weeks, nangyari na or mangyari pa lang yan, or July, no? Maring may mga, hindi, kasi this a wave, ibig sabihin, problem, na nagkakaroon ng mga emotions, no? Sa nakikita ko dito. Yan, nagiging emotional, may mga pinagdadaanan na isang sitwasyon, baka ito yun. Or, July is tao na malapit sa'yo, na may kaarawan o kakilala mo. Pleasure with a close friend. May tao na, yan, may mga papuri or tutulungan ka niya. And have the coin, money will be coming to you. May parating na money sa'yo. Kamusta ang energy ni Pisces? Okay. Ang energy mo, 16 to 31, is may mga pain na mag-heal. May mga problema na magtatapos. O kaya may mga mag-aaway na magkakaroon na ng pagbabate. May reconciliation, may pag-uusap. May mga forgiveness, magkakaroon ng mga recovery. May mga ile-let go at magkakaroon ng pagpapatawad. Or may tao na hihingi ng sorry or apology, no? Sa nakita ko ito. Magkakaroon na, marirelease mo na yung yung painful na sitwasyon mo. Baka makaka-recover ka na sa mga, sa pera mo, sa problema mo, sa trabaho mo, sa karelasyon mo, sa family mo, sa friend mo. Kung saan man yan, may mag-heal. At magkakaroon ng pagbabati-bati. Ganun na nakikita. May pag-let go. Magkakaroon na ng imbalance situation this time. Maaaring may kakausap sa'yo or ikaw ang kakausap. Ganyan. Tingnan natin ang magkakaroon na ng mga acceptance. Halimbawa, ikaw, anything acceptance. Halimbawa, ikaw, nagkamali ka dati. Maaaring ma-accept, or vice versa, maaaring ma-accept mo na ayo, mali nga ako, ganyan. Hindi kailangan na ipagpatuloy yung painful, o kaya may mga sitwasyon na nasad ka in the past, maaring this time is magiging okay ka na. Ganyan. Anong parating kay Pisces? Anong ibig mo sabihin? Ito yung mga dapat yung iwasan to. Kung ano yung mga warning na ibinibigay sa inyo dito is need nyong iwasan. Hindi to negative. Ito yung dapat nyong iwasan para hindi maganap. Diba? Halimbawa, sinabi ko na may conflict o may pag-aaway na mangyagaganap o mangyayari. Hindi yung negative. It's a warning na in a point na dumating yung time na yun sa buhay nyo, ay kailangan nyo magpigil para hindi lumaki yung away. Diba mga ganon? Kaya yung
Sana lawakan natin yung isip natin, no? Itayan natin. Okay, ang parating sa'yo, or vice versa tayo. Ang nakikita ko dito, kung this is a family or friend mo, sa nakita ko dito, kung 3 kayo o 4 kayo or pang-apat ka, pangatlo ka o pang-apat ka, isa sa inyo, mataas ang ego. Kapatid mo man yan, kasamahan mo sa trabaho, kaibigan mo or family mo, isa sa inyo mataas ang ego. Isa sa inyo is, kumbaga, hindi siya willing na magkapagbati o hindi siya willing na magkaroon ng pagkakaisa. Ganyan. Kumbaga, hindi yung situation na medyo may pagkamatapang siya. Ako nakikita. Or hindi yung point na, kasi ang nakita ko sa kanya, want to be independent siya. Yun ang nakikita ko sa kanya, sa tao na to. Hindi ko alam kung ikaw ito, Pisces, o sino man ito sa buhay mo. Sa nakita ko dito. Itong tao ito is want to be independent, and doon yung situation na nami-misalignment siya. Kumbaga, kung sa pagkakasundo, nasa sa kanya, siguro a pride, maaring pride ito, nakikita ko dito, na maaring may pride siya na nami-misalign siya sa inyo, no, sa sitwasyon nyo. Diba, magkakaibigan kayo. Dahil sa pride niya, kausapin kita, pero nahandun pa rin yung pride ko na masama yung loob ko. Ganyan. Or halimbawa, magkakaroon ng pagbabate. Handun yung sitwasyon na maaring mataas yung ego niya na kahit hindi bukas sa puso niya, tatanggapin niya yun. Pero hindi yun. Siyempre, handun pa rin. Kasi hindi agad mag-heal ang puso, di ba? Lalo na pag nasaktan. Mga ganun. Pero, ang nakita ko sa kanya, magiging maayos naman kayo at the end, ditong taon na to. Magkaroon lang ng pagsusuportahan sa nakikita ko dito. Kasi nandito siya, maaayos siya. Hindi man agad-agad, pero in a divine timing, magkakaroon ng pagsasaayos kasi magkakaroon ng same energy ang inyong, iba talaga dito, family. Yun ang nakikita ko dito. May makikipagbati, yan, may mga pag-uusap, may magtataas pero ng ego, pero if ever na magkaroon ng pagbabati, ibaba na lang yung ego, no? If ever. Tingnan natin anong dapat iwasan ni Pisces. Kung sino man yung tao na to, iwasan ni Pisces. Ano ibig nyo sabihin? Iwasan ni Pisces. Okay. Ang dapat mo daw iwasan, yung pabago-bago isip mo. Yung minsan makikipag-usap ka, minsan hindi. Minsan gagawin mo yung gusto mo, minsan hindi. Yung sitwasyon na, alam mo yung paulit-ulit na lang yung cycle, na nasa same page kayo, ganyan. O kumbaga nangyari na noon, mangyayari na naman yun. Kumbaga, ang dito, is communication, no? Iwasan mo yung hindi ka makapag-communicate. Iwasan mo yung, or vice versa tayo ha, iwasan mo yung pagkakaroon ng maging exaggerated when it comes sa pakikipag-communicate, pakikipag-usap, ganyan, or vice versa tayo, baka may tao, baka yung kapatid mo, ganon, di ba? Sa nakita ko to, or maaring ikaw ito, ganyan. Yung mga sitwasyon na selos-selos, ganyan, iwasan mo yun, and magkakaroon ng pagpamataas. Sabi ko nga, di ba, there's an ego. Ako nakikita dito. Okay naman na may ego kayo, pero in a good way, no? Sa nakikita ko dito. And then, andun din yung sitwasyon na iwasan mo rin yung nakikipag-usap ka at nakikipag-communicate ka, communicate na wala namang katuturan. Alam mo yun yun? Yung
gusto mo lang magsalita, ganyan. Pero, nasabi mo na yun noon eh. Nasabi mo na naman ngayon. What the point? Diba? Ano yung punto? Diba? Ibig sabihin, halimbawa, nag-away tayo. Nag-away tayo, pero tapos na yung pag-aaway na yun. Ngayon, nagkakabati na tayo. Bakit ibabalik mo pa yung pinag-awayan natin in the past? For what? Gusto mo ba mag-heal itong away na to o wag na lang? Diba? Yun ang pinupunto dito. Huwag mo na ibalik yung mga nangyari. Kasi walang mag-heal. Walang mag-forgive. If ever na magkakaroon ng ganun. This time, kailangan sa inyo is a new journey, a new energy, a new communication, a new beginning. Hindi na kailangan paulit-ulit na lang yung cycle na pinag-uusapan kasi walang mangyayaring ending. This is the time na magkaroon ka ng ending in a situation at magkaroon ng new beginning. I-end mo yung cycle na yun, huwag pa bago-bago isip, yun ang the point. Okay? Or vice versa tayo. Kailangan dito is walang maging it's more on maturity is needed, no? Ang nakikita ko ito, maturity is needed. Wag maging immature. Hindi na rin naman kasi hindi naman ganoon na mga bata na parang 12 years old, 'di ba? Under 20 years old, hindi na ganoon eh. 'Di ba? Sana maging okay yung lahat. Iwasan mo lang yung mga ganun. O maaring hindi ikaw ito, ha? Tandaan niyo, maaring tayo is vice versa. Yun ang mga dapat mong iwasan. Yung gulo, away, galit, yan, very defensive, yan, iwasan mo yun, yung porket na tapakan yung ego mo, lalaban ka, yan ka, ibalik yung mga nakaraan, hindi na makakagod. Tingnan natin, yung magkaroon ka ng clarity na talaga, na tapusin na lahat, ikat na yung the past, ganyan. Love is sa lahat. Kamag-anak, kapatid, karelasyon, kasama sa trabaho. Bakit sinasabi mo ganito? Lagi lumalabas sa'yo si Wheel of Fortune. Okay, when it comes to love, nagkakaroon ng mga pagkalito. No, nagkakaroon ka ng few option or nagkakaroon ng, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, sa nakita ko dito, kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, maaring isa sa inyo is still pa rin na naghihintay at hindi pa nakakapag-let go at hindi pa nakaka-move on. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, isa sa inyo is naghihintay na magkaroon ng magandang cycle ang inyong relationship or a family. Ito ha, ganun din sa family. Kung ito sa family, ganun din. Isa or may tao na naghihintay na magkaroon ng magandang resulta o maganda yung cycle na kahantunan nitong relasyon na to. May tao ako nakikita na there's a lack of clarity. May tao na nagkakaroon ng self-doubt or may tao dito na nawalan ng trust, no? Sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng cancer or delay kasi nga may doubt or may mga indecision situation ako na nakikita dito sa situation na to, no? Nagkakaroon ng few option. Kumbaga, may mga plano na gustong gawin na maaring hindi nagagawa sa nakikita ko dito. When it comes sa love, puro lack of trust and self-doubt eh. Paulit-ulit eh. Paulit-ulit yung nangyari sa inyo nito. Ganon. Pero wala naman ako nakikita paglilit ko. Or may tao na, kung nagkahiwalay na kayo, may tao dito na hindi pa rin naglilit ko. Tingnan natin ang iyong money, Pisces. Nabibeing held back yung iba dito sa nakaraan talaga. Money. Ano po yun? Money niya, sa money.
Uy, congrats. Okay, when it comes to money, ang nakikita ko sa'yo, kahit na matagal or mabagal ang pasok ng pera mo, magkakaroon siya ng development. Magkakaroon siya ng, kung papahalagahan mo lang totally ha, sa ngayon, oo, medyo hirap, no? Kasi wala. Pero, kung magkakaroon ka ng organize or pagkakaroon ng renewal sa pagpapatakbo ng buhay, ng buhay mo, ng pera mo, sana at magpo-focus ka ha, at bibigyan mo ng progress at magiging practical ka more this time at bibigyan mo yung hard work mo para magkaroon ng improvement itong kaperahan mo, ay mangyayari daw ito. So nakita ko to. Kailangan mo daw ngayon is magplano ka ng maigi. No, pag-isipan mo munang maigi yung mga gagastusin mo, paglabas ng pera mo, ganyan. Huwag agad-agad. Kumbaga, kailangan sa'yo is mag-focus ka. Kung may layunin ka, mag-focus ka. Kumbaga, may mga darating naman na coin o may mga baka sahod mo, ganyan. Pero this time dam is kailangan mo magkaroon ng improvement or mag-focus ka talaga sa mga goal mo this time. Kung ano talaga yung talaga gusto mo mangyari sa kaperahan mo. Pero magkakaroon daw siya ng growth. Yun ang sinasabi. Teka lang, may yung ka. Ano ang iyong advice, universe? You need to take care of your money din sinasabi ito. You need to take care and kailangan daw ng renewal talaga. Pahalagahan, alagaan, development, action. Ganyan, aksyonan and practical. Ganyan. Advice. Parang palagi lumalabas sa'yo yung gulo. Parang may away. Sana wala. May pinag-uusapan ba kayo sa territorial, money? May mga conflict kasi ako nakikita sa'yo eh. Hindi to talaga siya. Advice. Okay, when it comes to an advice, kailangan mo daw na balansehin yung iyong sarili. Saang aspeto man ng buhay mo yan, sa family mo man yan, sa pera mo man yan, sa friend mo man yan, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. You need mo daw na mag-put some effort sa mga bagay na gusto mong balansehin, no? Sa nakikita ko dito. At saka, sinasabi dito ay kailangan mo dito is tatag ng loob. Lakas ng loob, katapangan, tibay, focus, and control, and need mo daw maging more on patient, no? Ang sinasabi dito. Kailangan balance and patient. Keep moving, sabi dito, pero kailangan mo ng patient, sinasabi din dito, at try to reminisce yung mga sitwasyon mo in the past na mga good and the bad things na naganap sa iyong buhay at kumuha ka doon ng lakas ng loob para makapag-move on. At syempre, aral din, no? Ang sinasabi dito. And magbigay ka doon ng time muna sa sarili mo. Kailangan mo doon ng mental peace. Mag-relax ka, mag-recharge ka, mag-rest ka, take a breath. Kung kailangan mo mag-rejuvenate or mag-meditate, gawin mo para magkaroon ka ng peaceful mind sa nakikita ko dito. Yun. Ang sabi. Tsaka wag ka daw mapanghinaan ng loob. Tsaka wag mo daw isipin na, kasi ang nakita ko dito parang pakiramdam mo hindi ka sapat, pakiramdam mo. Hindi yung mga lack of confidence kasi ang nakikita ko sa'yo. Yung lack of confidence, tapos low self-esteem, ganyan. Tapos iba dito, nagkakaroon kayo ng self-doubt sa sarili nyo, ganyan. Hindi yun. Huwag mo daw isipin yung ganun situation, no? Kailangan sa'yo is inner strength at ibalik mo yung iyong purity spirit this time sa nakita ko dito. Kumbaga, ibalik mo yung dating ikaw, ganyan. Yung dating pure ka, ganyan. Ganun. Basta more on patient. Patient lang. Arigato namaste, God bless.